pinipiling edad o kasarian ng pagkakaroon ng sipon at ubo, lalo na sa panahon ng tag-ulan. Ang pabago-bagong panahon ay nakadaragdag sa pagkalat ng fungi at virus sa ating kapaligiran. Kaya paalala ng Department of Health, pag-ingatan ng kalusugan. Huwag ipagsawalang bahala ang pesteng ubo at sipon. Kapag hindi naagapan, posibleng mauwi ito sa mas malubhang karamdaman. Lalo na sa mga bata dahil hindi naman pa fully developed ang kanilang immune system. Ang ubo at sipon ay maaaring kumalat sa pamamagitan ng virus-infected droplets o sa hangin. Dahil sa kadalasan ay nasa loob ng bahay, kung tag-ulan, mas malaki ang tsansa na magkahawaan. Maraming paraan upang ubo ay malunasan. Andiyan na ang nakaugalian nating pag-inom ng iba't ibang uri ng synthetic cough relief na mabibili sa mga merkado. Ang iba naman ay mas pinipili ang natural na solusyon upang maibsan ang pasakit na baradong ilong at paluwagin ang bagang puno ng plema. Magandang umaga po sa ating mga kapamilya. Kumusta po kayo? Good morning po at welcome po sa Salamat Doc, mga taga Barangay Holy Spirit, Quezon City. Alam mo, dito pa lamang makikita nyo ang dami ng mga bata, no? I'm sure, naku mga nanay, worried na worried kayo kasi mga bata ngayon usong-usong ubo, pero pati ho mga matatanda nagkakaroon rin ho ng ubo, ha? At yan nga pong ating pag-uusapan. Kasama po natin ngayong umagang isang pulmonologist na si Dr. Olga Ruz. Good morning, Dr. Ruz. Calm down. Hi, Doc. Hi. Good morning. Hello, Doc. Good morning. Have a seat. Alam mo, sabi nga namin kanina, ito ata, ang mga pulmonologists po yata ang hindi nawawala ng pasyente dahil palaging merong may ubo. Totoo yan, Bernadette, kasi sa araw-araw namin pagkiklinik, walang isang pasyente na hindi nagreklamo ng ubo. So, yan yung tinatawag namin sa practice namin na bread and butter namin. Oo nga eh. Pero, Doc, ano nga ba ang ubo? Okay. Ang ubo, Bernadette, is a natural reflex of our body, no? Ibig sabihin, reflection ng katawan natin para maprotektahan ang baga. It clears the airway of anything that irritates the lungs, no? Kumbaga, kapag meron tayong na-inhale na irritant or any trigger, ang ubo, yan ang magiging reflex para tanggalin niya yung irritant na yon. Somehow, mapoprotektahan ang baga natin from any infection, no? Because normally, talagang tayong lahat, umuubo tayo. Mga 11 coughings per day, normal yan, no? It becomes only abnormal, Bernadette, kapag yung ubo, nagiging persistent na. Palagi, madalas na, tapos meron na mga associated symptoms, katulad ng sinabi mo kanina, nag-chest pain na, sumasakit na yung tiyan pagka umuubo ka. Ibig sabihin nun, yung ubo na yon nagiging symptom na ng isang medical condition. Like for example, a respiratory infection. So it becomes now a symptom. But normally, it is a reflex. Normal yung ubo na yan, nagiging abnormal lang siya kapag kaparte na siya ng isang medical condition. Yung sinasabi niyo pwedeng may infection, respiratory infection. Yes. Maliban pa po sa respiratory infection, ano po ba mga sanhi ng ubo? Yung mga causes ng cough na pwede nating isipin, one would be yung sabi kong mga irritants or triggers in the environment, no, yung pollution, ano, kapag nakalanghap ka talaga, pwede kang ubuhin. Pwede rin namang it must come from a non-infectious cause. Like for example, may bukol sa lungs, no, pwede kang ubuhin doon. Pwede rin namang manggaling yan from medicines, no, kapag uminom ka ng isang gamot, may side effect siya na uubuhin ka. So it's not just coming from any infection or respiratory tract infection. Maraming varied causes ng bakit ka umuubo. Dok, ang ubo kailan nakakahawa at hindi nakakahawa? Okay. Nakakahawa siya kapag ang cause ng ubo ay infection. Definitely, kapag ka-infection ito, it is caused by either a virus or a bacteria. So in which case, kapag umubo ka, tapos merong droplet, no, yung maliit na mga nakikita mong parang mga secretions, kapag na-inhale yan ng taong kaharap mo, at pumasok sa ilong niya at na-inhale niya yon, ay sabi ko nga, reflection, so siya rin uubuhin, no? Tapos nahahawa siya dahil kung yun ay virus or bacteria at ang immune system niya, hindi niya kayang protektahan yung virus at bacteria na yon, eventually siya rin na magde-develop yung hawak-hawak, yung hahawakan ng isa, kunwari ako may ubo akong ganyan, hinawakan ko, makakahawa ba yun pag, alam mo, makakakalat ba yun? Yes, kasi yung respiratory secretions, madalas tayo, Bernadette, nag-touch tayo ng nose natin, di ba?
So kapag sinisipon tayo, nagta-touch tayo ng nose, tapos we touch any surface, no? Any person who comes in contact with that surface at merong secretions pa yon, at hinawakan niya din yung ilong niya, ma-inhale niya, and eventually matatransmit to other people. Ano pa pong ibang paraan para makahawa ng ubo? Okay. Para makahawa ng ubo, it really must come from an inhalation of a droplet, no? Kasi kapag umubo ka, mahahawa ka lang by way of yung aerosol, tsaka yung droplet secretions. Other than that, hindi naman yan yung pupwedeng sa pagkain. No? Definitely, hindi ka uubuhin dahil yung umuubo na tao, kumain siya, tapos kinain mo yung pagkain niya, ubuhin ka. O yung sa pagsip lang nung straw, madalas yun yung kapag iinumin ko yung juice nung isang may umuubo, nagsishare. Ay, ang dami-dami mga misconceptions tungkol sa ubo. Isa-isa naman sa atin. To mention one. Madami-dami yan. Okay. Ang isa na misconception or yung iniisip ng mga tao, especially kapag yung ubo nyo po medyo matagal na o yung tinatawag nating chronic cough, no? Some people, you try to live with it. Iniisip nila normal na yon na inuubo sila. So, hindi na nila ginagamot. Hindi na sila nagpapatingin sa doktor. Kasi ang feeling nila, normal na yun sa kanila. Hindi po totoo yun. Kasi lahat ng ubo, merong reason kung bakit ka inuubo. At kailangang alamin yung reason na yon at gamutin. Kasi ang ubo naman is just a symptom of an illness. So, kailangan alamin natin kung ano yung illness na yon. Yung pag-take ng vitamin C. Yung pag-take ng vitamin C. Where it used to be advocated before na pwede siyang gamitin talaga kasi ang vitamin C is rich in antioxidant, no? So, binuboost niya yung immune system. So, pag maganda ang immune system mo, less ang chance mo ubuhin. Oo. That's quite true, no? Pero yung mga recent studies na lumabas ngayon, pinag-aralan nila, nakakatulong ba talaga ang vitamin C at saka yung zinc, no? Nakita nila na halos wala masyadong benefit, no? Kumbaga, hindi nababago yung dalas ng pag-ubo kahit uminom ka ng vitamin C every day, no? But to some practitioners, they still give that, no? Kasi for one reason or another, meron talagang nakukuha ding benefit yung mga pasyente, Bernadette, no? Kahit na sabihin mong the studies would negate it, meron pa rin mga anecdotal reports that it really gives them some boost, no? So, it's just all right, no? Wala namang mali kung magte-take ka pa rin ng vitamin C at saka zinc. Pinaka-importante palagi yung magtatanong kay Doc. Yes, Ngayon naman gusto rin magtanong ng ilan sa ating mga pasyente sa Medical Mission. Good morning po kay Aling Lita Carson. Ano pong tanong natin? Good morning din po. Gusto ko lang pong malaman kung ano ang treatment sa ubo at mga gamot po para dito. Salamat, Doc. Okay. Ang treatment sa ubo, kailangan unang-una, ang gagamutin nyo, yung cause or yung dahilan bakit inubo. Kasi yung ubo, sabi ko nga, symptom, no? Only if sa umpisa, sa initial investigation po ng doktor, hindi pa matukoy kung bakit inuubo, then maybe you can give cough medicines, no? At saka, syempre, ang ubo, very disturbing yan, no? Nakakabigay ng discomfort sa mga pasyente. So, syempre, ang doktor, magbibigay yan ng mga cough medications just to help relieve the symptoms. Pero bottom line ng paggamot ng ubo ay yung alamin yung cause at gamutin yung cause. Uso ngayon yung mga bibili na lang over the counter, yung mag-self-medicate. Would you advise that? Well, kung ang klase ng ubo mo ay yung tipong self-limiting lang 2-3 araw, then maybe you can try self-medication. Kasi ang lagi namin ina-advise, beyond 3 days, kapag ang ubo ninyo po is getting worse o pumapangit talaga, magpatingin po kayo sa amin kasi inaalam po namin kung bakit kayo inuubo. Yung mga over-the-counter medications, minsan, imbis na makatulong, nagiging nakakasama pa at somehow, nagiging expensive yung cost of treatment kasi mali yung pagbili ng over-the-counter medication. Okay. At may tanong rin po si Mary Rose Marayat. Good morning po. Good morning, Ms. Bernadette. Good morning, Doc. Ano naman po ang mga komplikasyon na pwedeng mangyari kapag hindi nagamot ang ubo? Salamat, Doc. Okay. If left untreated yung ubo, dahil nga sabi natin, po pwedeng manggaling yan from a certain medical condition, hindi mo gamutin yung cause, lalala yan. It gets worse, no? So, katulad na lang, for example, respiratory tract infection, upper respiratory tract infection. Kapag hindi mo sinimulang gamutin yan with supportive medicines or nagbigay ka ng cough medicines, tapos hinayaan mo lang siya, no?
pwedeng mag-extend yan into the lower respiratory tract and eventually pwedeng mag-develop ng pneumonia, no? So, kailangan talaga sa umpisa pa lang, magpatingin na po kapag ang ubo ninyo pumapangit na or talagang nadidistorbo kayo because somehow, yung mga cough medications na ito would give you some comfort kahit papano. No? Pero ang bottom line, as I always say, you should always treat the cause of the cough.